magandang umaga po sa inyo. Salamat po sa biyaya ng Panginoon share sa inyo yung Bible ng Malaya sa bayang Pilipinas. Biyaya lang po yun ng Diyos. Ngayon po, share ko lang sa inyo yung Bible, marinig nyo lang bago po tayo mag-iwalay-iwalay saan man tayo pupunta. Kailangan nyo marinig po yung kaligtasan. Sabi po sa Bible na simpleng paraan ng kaligtasan, sabi po sa salita ng Diyos sa Bible. By the way po, yung Romans 6:23 na Bible verse, doon pa lang po nakalagay ng kaligtasan. Sabi po doon, basahin po natin sa Bible, sa King James Version na salita ng Diyos. Sabi po doon, for God so loved, Romans chapter 6 verse 23, sabi po na salita ng Diyos sa Bible na pinapahayag po, nakalagay doon, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Sabi po ng Bible. Sa Tagalog po, ngunit ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. So may sinasabi po ang Diyos sa Bible verse po na yun, dalawa lang. Ayan do, pakisuyo naman. Pakisuyo lang. Sabi po doon may dalawang nakalagay. Isang bad news, isang good news. Yung bad news po, ang kabayaran ng kasalanan, mamamatay po tayo. Sabi po ng Bible, tayo po'y makasalanan at ang kabayaran ng kasalanan, mamamatay tayo physical at mapapahamak po ang ating kaluluwa sa impyerno habang buhay. Yun po'y nakakalungkot na kalagayan natin sa Diyos, bawat isa. Sapagkat lahat tayo po'y makasalanan at nagkasala sa Diyos. Kaya huwag kayong magtaka po sa lahat ng tao makakakita kayo ng iba't ibang kasamaan. Sapagkat lahat makasalanan, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat po tayo, lahat makasalanan at napalayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Kuya, para daw. Para daw po. Para daw po. So yun po yung nakalagay sa Bible. Lahat po tayo makasalanan at mapapahamak doon po sa impyerno. Yun po. Yun po yung nakakalungkot na kalagayan natin sa Diyos. Bawat isang hindi po maganda. Ang Diyos po, magsasabi lang lagi sa atin ng totoo, hindi siya pwede magsinungaling. Tayo po pwede. Pagka tayo makasalanan. Yan ang sabi po ng Diyos sa Bible. Alam niyo po, pag binasa niyo ang Bible, pagkarami-rami ng impyerno kaysa sa langit. Yun po yung katotohanan. At alam niyo po, majority ng tao, papunta pong impyerno, bawat isa. Makita po natin sarili sa Diyos, na siya'y holy, tayo makasalanan, at makita natin sa Diyos, maunawaan natin po, na pag tinignan natin, oo nga, Panginoon, dapat akong parusahan. Nagkakato kayong makasalanan. Ngayon naman po, nalaman na natin yung kalagayan po natin sa Diyos. Ngayon po, malalaman natin yung good news. Yung verse po na binasa natin, ino-operan po tayo ng Diyos. Bawat isa ng buhay na walang hanggan, regalo ng Diyos, matatanggap lang sa Panginoon Jesus. Si Jesus po yung kaligtasan, buhay na walang hanggan, na regalo ng Diyos sa atin. Sabi ng Bible verse po na yun, na ibinibigay sa atin ng libre, walang bayad. Yan po sabi ng Bible, ang kaligtasan, siya po ay regalo ng Diyos sa bawat isang tao na ibinibigay ng libre. Ang tanong lang kung tatanggapin ng tao yung regalo ng Diyos na kaligtasan, si Jesus. At by the way, para malaman nyo po, si Jesus po yung kwento dun sa verse na yun, napako sa krus. Namatay, nilibing, at nabuhay sa ikatlong araw. Nabubo po yung dugo ni Jesus sa krus. Para saan po? Biniyaran po ni Jesus yung kasalanan doon sa krus para forever po tayo maligtas sa impyerno, hindi mapangamak. At the same time po, nabubo yung dugo ni Jesus sa krus para sa kapatawaran ng kasalanan.
luminis sa kasalanan dahil sa dugo po ng Panginoon Jesus na inandog doon sa krus. Ano po? Kaya ngayon, ang Diyos na po yung gumawa ng kaligtasan, siniyas doon sa krus. Hindi na po kailangang maghirap ng tao, kaya binibigay ng Diyos regalo. Tanong na lang, tatanggapin ba ng tao? Kaya nga may Bible verse po na John 3:16, sigurado po napapakinggan niyan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Kaya para, So doon pa lang po nakalagay sa Bible verse na ang Diyos, mahal tayo, wala siyang tinatangi ang hindi lang mahal ng Diyos sa tao, yung kasalanan ginagawa ng tao hindi mahal ng Diyos. Tandaan niyo po yun. God hates sin. Ngayon po, mahal niya makasalanan, tayo po yun. Pero yung kasalanan hindi mahal ng Diyos. At kagandahan pa po, pinadala yung Savior, yung tagapagligtas. Sino po yun? Jesus. Para maligtas tayo sa impyerno habang buhay. Kaya nga sa verse na yun, sabi ng verse po na yun, sino mang sumampalataya sa Panginoon Jesus, sabi ng Bible, ay hindi mapapamak po sa impyerno. Yun ang kagandahan po. Magkakaroon ng buhay na ulanggan yung sumampalataya po sa Panginoon Jesus. Ibig po kayo ng Diyos maligtas. Tanong lang kung magpapaligtas kayo. At kung sasampalataya po kayo sa Kanya. Nasa verse ng John 3:16 eh. Ano na pa tayo sa Panginoon Jesus, may buhay na walang gana. Sa langit pupunta pag namatay, hindi na sa impyerno. May pangako ng Diyos. Pero hindi sasampalataya sa Panginoon Jesus, sabi din ng Bible, wala siyang buhay na walang gan at mapapahamak pa rin siya sa impyerno pag siya'y namatay. Napakatandaan niyo po, mayroong Diyos na nagmamahal po sa inyo. Nasa John 3:16. Yung Bible po, mensahe ng Diyos ng pag-ibig niya, kaligtasan, warning na may kapamakang impyerno pupuntahan ng tao. At ngayon po, may utos ang Diyos po sa atin. Sabi sa Bible, repent, 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 sabi ng Bible. Kayo magsisi, tumalikod sa kasalanan, at talikuran ng maling direksyon, landas, magkaroon ng bagong isip, bagong puso, aminin sa Diyos na ikay nagkasala sa Diyos, at manumbalik sa Diyos, at manampalataya po sa Panginoon Jesus, na inyong tagapaligtas Savior, pagtiwalaan po si Diyos ng buong puso na magligtas sa atin, wala na pong iba. Ano po? Diyan kilalanin yung Savior nyo ng buong puso po. At panampalatayan nyo po ng buong puso yung ginawa ni Diyos na pag-sacrifice nyo sa cross. Yung death, burial, and resurrection po ni Diyos, panampalatayan yung buong puso. At panampalatayan nyo din po ng buong puso na si Diyos ang anak ng Diyos, Panginoon, at binuhay ng Diyos sa mga patay. At sabi ng Bible, kayo po'y maliligtas doon po sa impyerno habang buhay. Ano po? At the same time po, pag-pray nyo din sa Diyos, kahabagan, kahawa po kayo, ligtas yung kayo po nyo doon sa impyerno. Masasabi ko po, maginagpis po kayo sa inyong kalmo sa Diyos, umiyak tumangis po kayo, kapag hindi maganda ang kalagayan po natin sa Diyos. Mukha lang tayong okay, ang itsura, mga damit bagay, pero sa harapan ng Diyos hindi tayo okay. Maginagpis po kayo sa inyong kalo sa Diyos. Nakahabagan nyo, iligtas tayo mga kasalanan sa impyerno. Ano po? Kasi may kwento sa Bible, mayaman, dumating salita ng Diyos sa kanya, wala siyang pakialam. Ngayon, pinandusa sa Bible, namatay si mayaman, nilibing, dumiretsong impyerno. Bakit hindi niya inintindi? Yung binibigay ng Diyos na kaligtasan, wala siyang pakialam. Hanggang ngayon, nasa impyerno siya, kwento sa Biblia. Malungkot yung sinapit na. Sana wag po sa atin mangyari yun. At meron din pong isang kwento, kriminal, katabi ni Diaz sa krus. Nagrepent, nagsisi sa kasalanan. Umaming sa Diyos, makasalanan di kaya maligtas at nagkasala sa Diyos. At alam niyo po, sinabi ng kriminal na yun kay Diaz bago siya mamatay. Sabi niya kay Diaz, Jesus,
alalahanin mo kung kapag naghahari ka na. Sabi niya. At anong sabi po ng Panginoon sa kanya bago siya mamatay? Na nakapako din siya sa krus katabi niya. Eh dahil nanampalataya po siya sa Panginoon Jesus, nagtiwala siya kay Diyos sa Savior, nakita niya ang sarili niya sa harapan ng Diyos. Kasi makasalanan mapapamak sa impyerno. Ngayon nakita niya yung tagapagligtas, si Diyos. Nanalangin po siya. May isama sa karin ng Panginoon Jesus sa langit paraiso. Kapag nag-aali na si Diyos sa langit sa bahay niya sa langit. No? At ano po sinabi ni Diyos? Dahil sumampalataya sa kay Diyos, nagmakawang kabagal sa iligtas sa impyerno. Ano sabi po ni Diyos sa kanya? And then, isasama kita sa paraiso. Sana ganun din mangyari sa atin, sa kriminal. Na kayo po ay sumampalataya sa Panginoon. At yun ang po masasabi ko. At pag-pray po kayo sa Diyos, pag-uwi niyo sa bahay. Sisi sa kasalanan, repent, tanggalin si Diyos Savior po, panampatayanan. Yun ang po masasabi ko sa inyo. Nayaman, kasi yan nagmamahal, ibig niya din maligtas ang ibang tao, hindi lang siya. At nakikita niya yung piano, hindi siya mapapakaling manahimik. Na kapag namatay, may piano tao, wala kang pakialam. Dapat mo sabihin, mahal po kayo ng Diyos, glory sa Panginoon, biyahe niya lang masabi sa kanyang glory lahat. Nothing me, zero, only God, the glory, forever. Salamat. God bless po kayo. No? At, yan, bye-bye.